So, what's up mga loads? Kumusta kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's your boy again, Mark. So, and for today's video, i-share ko sa inyo ang aking journey sa FTMO funded account. So, pangalawang week na to ng 2025. So, sa mga hindi nakakaalam, funded po ako ng FTMO. 10K lang na account, yung pinakamaliit. Tapos, napasa ko to noong November, no? So, na-receive ko yung live account December ng 2024. So, nakapag-payout na ako dito sa account isang beses noong Pasko at ngayon January ay siyempre live account ulit kasi pag after payout bibigyan ka ulit ng bagong account. So ngayon i-share ko sa inyo ang journey ng aking 2025 trading so far. So, sobrang nahirapan ako sa 2025 dahil nga nagka-drawdown ako ng malalim, no? Almost 4%, 3.5% ang aking drawdown ngayong 2025. So, 2 weeks pa lang yan na trading, ka-drawdown na ako agad ng 3.5%. So, in-evaluate ko yung mga trades. I found out na talagang ang market kasi na tini-trade ko is choppy, no? Ngayong beginning of the year. So, first and second week may mga movement pero hindi gaano ka momentum, no? Walang momentum. So, kaya nagka-drawdown ako ng 3.5%. So, mahirap, no? Mahirap. So, ngayon i-share ko sa inyo ang aking FTMO dashboard. So, ngayon nandito tayo sa aking FTMO account. So, bubuksan lang natin ito. So, kung makikita ninyo ang aking equity curve and the balance curve, sobrang baba. Walang isang beses lang ako nakatikim ng panalo ngayong 2025. Almost, no, almost all of my trade is talo lahat. So, sobrang nakapanglumo tingnan ang aking equity curve. No? Sobrang napakamasaklap ng aking equity curve. So, kung makikita nyo yan, equity curve ko yan. Pero okay pa naman. Kasi hindi pa natin na-violate yung max daily loss, max loss, malayo pa. Malayo, 355 down. So, 3.5% sa 10K na account. So, yung detailed matrix natin dito. So, ayan. Win rate 11%. Wala. Wala talaga. Wala. Nakapanglumo. Yan. Yan yung mga trade ko. USD-JPY minus 40, USD-JPY minus 25, AUD-USD minus 6, plus 66, profit. So, USD-JPY minus 14, Euro-USD minus 72. Yan. So, yan na lahat yung mga trade ko. So, halos kunti lang yung trade kasi swing trade. So, balik tayo. So, yun nga po, masaklap ang aking pinagdaanan ngayong first and second week ng January. So, sana nasa maayos na kalagayan ng inyong account ngayon. So, hindi katulad sa account ko. Ano ang lesson na na-learn ko dito sa drawdown nito, sa deep drawdown? So, first, ang mali na nagawa ko dito is hindi ako nakapag-adapt agad sa market. So, may mga times kasi ng market sobrang trending with momentum. So, dyan gumagana ang aking strategy. So, ngayon, ang market, moving naman siya, pero
walang momentum. So, yung mga breakout na trades ko, yung mga pullback ko, walang follow through. So, everything is, devastated. Lahat ng pullback na binili ko, bounce lang kaunti, wala na. So, walang momentum. So, dahil hindi ako nakapag-adapt, I continue buying pullback, no? So, buy lang ako ng buy, pagka pullback, buy agad, pagka pullback, buy agad, with almost no confirmation. So, yan yung nagawa ko na hindi ako nakapag-adapt agad, no, sa market. So, which is okay lang kasi hindi naman tayo expert. Ah, Almost 5 years pa naman ako sa Forex. So, marami pa tayong dapat matutunan. Pangalawa, ang isa sa pinakamagandang nagawa ko dito sa account na 'to, ngayon, is na-recognize ko agad na yung drawdown palalim na ng palalim. So, nagawan ko ng way yun para ma-stop. So, at least, 'di ba, hindi ko nasunog yung account, napigilan ko yung drawdown hanggang 3.5% lang, nag-consolidate siya sa 3.5%, balik ng 3%, tapos down ulit ng 3.5%. So, ang ginawa ko dito is, ah, pagka-recognize ko na talagang malalim na yung hukay ng aking account. So, kasi dati sa mga account ko na personal account, 'pag malalim na yung hukay, mahirapan kang umahon. So, ngayon, na-recognize ko na malalim na yung drawdown ko. Sabi ko, bawas ako ng position size. So, di ko afford na mag-risk ng 170 or 1%, 0.80%. So, nag-scale out ako sa aking position size. So, minus almost 50%, no, sa aking position. So, instead of risking 1%, so atras muna, no? Wala munang abante, atras muna. So, risking 0.5%, even 0.25%. So, talagang nag-scale down ako sa aking position sizing. So, almost 75% ang ibinaba ng aking position sizing, 50%, 75%. So, magandang idea yun para sa akin kasi at least napigilan ko ang paglalim. So, kasi nung first week na-recognize ko na, na talagang may drawdown. So, first week, 2.5%. And then the second week, nagsimula ako mag-trade, minus agad ng position sizing. So, di ko afford na palalimin ng drawdown. So, kaya nag-minus ka agad ako ng sizes. Ang next goal ko dito sa account is hindi ko siya pwedeng isipin na babawiin ko agad yung mga losses. Kasi yan yung may mga experience na ako na ganyan, na gusto kong bawiin yung mga losses agad at ang nangyari is opposite, 'no? Instead na makaahon, so sobrang eager ko na mabawi yung mga losses, I lost the account. So, ang solusyon ngayon is kasi 'pag talo ka, yung confidence mo bumababa. So, paano ka makapag-execute ng maayos kung confidence mo wala? So, kailangan ko munang i-build yung confidence, 'no, magiging confident sa execution ng plan. So, gusto ko munang, mag-risk ng maliit lang, 'no, makatikim lang ng panalo, isa, dalawa, tatlong panalo, okay na. Balik na tayo sa ating normal na position sizing or 50%, 75% na ating position sizing, okay na 'yon. At pang-apat dito, ang next na gagawin, babalik ako sa aking drawing board. So, titingnan ko kung ano yung mga kasi
may dalawang klase ng losses, eh. Ang unang klase is yung bad loss at saka good loss. So, hahanapin ko doon yung bad loss. So, bad loss means hindi siya in line with your trading account. Hindi siya in line with your plan. So, it's just a random trade, no, na tinake mo. No, hindi siya kasali sa plan or kasali siya sa plan, pero may missing siya na something, no? Maybe the direction, the analysis, or even the psychology, no? So, kailangan natin i-re-evaluate yung mga trades. So, ngayon, ang focus ko ngayon is re-evaluate yung mga trade, yung mga setup, i-review lahat kung saan yung error, saan nanggaling, lahat-lahat. So, sana makaahon pa itong account natin at maka-payout pa tayo, 'no? So, sana makaahon pa 'tong account natin at saka maka-payout pa tayo next month. So, hanggang dito na lang at sana sa mga kapwa ko drawdown din ngayon sa inyong account, hinay-hinay lang, 'wag nating madaliin, ah, control our risk talaga, risk management. So, sana hindi masunog yung account niyo. Sana maka-survive tayo dito. So, hanggang dito lang muna. See you in the next video.